po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin today, pinakamatanding tanong ni Kristo. At meron tayong concept na soul. In scripture, soul, have nefes, does not primarily mean kaluluwa, but life itself, the living person as a whole. It signifies breath, vitality, and existence, encompassing both body and spirit. Genesis chapter 2 verse 7. To lose one's soul is to lose life with God. Mark chapter 8 verse 36. Thus, the soul is not a ghostly part, but the person very life, entrusted God for eternity. At may kita natin ito sa Mark chapter 8 verse 36. What God it is for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul. At sa Tagalog po, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng mga taong makataam ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, soul means your life itself. So, ibig sabihin pala ng soul ay yung buhay mo, sarili. At sa second teaching natin, soul means your life is God. So, yung soul pala, ang ibig sabihin nun ay yung buhay mo sa buhay ng ating Panginoon. Ngayon naman sa ating third teaching, soul means your life for eternity. So, ang ibig sabihin din pala ng kaluluwa sa buhay natin ay ang buhay na walang hanggan. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, aspire to be incorruptible. So, kailangan pala natin bigay natin sa sarili natin lahat na kailangan natin gawin, lalo na sa Diyos. Hindi natin kailangan maging madamot or yung pagiging kung may magawa ka man sa sarili mo, you should not accountable dun sa mga taong nakakagawa sa iyo. At ngayon naman sa ating second application, amas good works. So, palagi natin kailangan gumawa ng kabutihan na kapurihan sa ating Panginoon. At ngayon naman sa ating third application, aim for God's approval. So, kailangan pala natin na may approval kay God lahat ng gagawin natin sa buhay. Kahit yung mga desisyon natin sa buhay, kailangan natin mangingi kung tama ba yung approval na yun sa ating Panginoon. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating discussion. Do you aspire to have an incorruptible heart? Para sa akin, oo, kasi minsan may mga tao talaga na hindi naiiwasan yung mga bagay na sabihin natin, yung mga sama ng loob sa ibang tao. But then, kung ikaw sa sarili mo ayaw mo ng mga ganang bagay or hindi ka rin nakakatagal sa ganang bagay, kailangan mong pag-aralan na maging mapagpatawad na tao. At sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko po sa devotion natin ngayon na yung kaluluwa natin itself is not ours, but it's God na binibigyan niya tayo ng chance ang mabuhay sa mundo gamit yung kaluluwang kanyang ibinigay. Ngayon naman sa second alternative question, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko sa sarili natin ang devotion ngayon na kailangan gumawa tayo ng magbubuting bagay na nakakapuri sa Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.